Magandang araw mga batang makabayan. Ako si Teacher Waven at welcome sa ating Araling Panlipunan class dito sa Study Buddy PH. Ngayon, aalamin natin ang malaking pagbabagong nangyari sa ating kultura noong panahon ng mga Espanyol. Handa na ba kayo? Pero bago tayo magsimula, kung may bisita sa bahay nyo mula sa ibang bansa, ano ang ipapakita nyo para mas makilala nila ang kulturang Pilipino? I-comment nyo mamaya sa ating activity ha. Sa araling ito, inaasahan na kayo ay makakapagpaliwanag ng impluwensya ng kulturang Espanyol. Makakakilala ng bagong kaalaman mula sa materyal at di-materyal na kultura. Makapagninilay kung paano nito naapektuhan ang buhay natin ngayon. Napansin niyo ba na may misa tuwing linggo, may fiesta sa barangay, at minsan ang lola at lolo, sina Maria at Juan ang pangalan? Yan ay impluwensya ng mga Espanyol. Tara, unawain natin ang mga pagbabagong ito. Mga bata, napapansin niyo ba ang mga damit na suot natin ngayon, ang mga pagkain sa hapag, at ang mga gusaling nakikita natin sa paligid? Hindi lahat iyan ay orihinal na Pilipino. Kaya sa unang bahagi ng ating aralin, pag-uusapan natin ang mga bagay na nahahawakan at nakikita na nagbago dahil sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ang tinatawag na materyal na kultura. Unahin natin ang kasuotan. Noon, payak ang suot ng mga ninuno natin. Pero dahil sa mga Espanyol, nagkaroon tayo ng mga bagong estilo ng pananamit tulad ng sombrero, palda, terno at sapatos. Next naman, sino dito ang mahilig kumain? Dahil sa mga Espanyol, nagkaroon tayo ng mga pagkaing madalas nating kainin sa pista at fiesta tulad ng afritada, menudo at leche flan. Tumingin tayo sa paligid, yung mga lumang simbahan, bahay na bato at plaza sa bayan, yan ay may disenyo na impluwensya ng Espanyol. Pinaganda nila ang mga gusali gamit ang bato at matitibay na kahoy. Tingnan natin kung gaano mo na ito naunawaan. Ano ang paborito mong materyal na impluwensyang Espanyol? Isulat sa comment. Magaling! Now let's go deeper. May mga bagay din silang ibinahagi sa ating hindi nakikita pero nararamdaman tulad ng pag-aaral, pananampalataya at sining. Ito naman ang tinatawag na di-materyal na kultura. Ang pinakamalaki sa lahat, ang paglaganap ng Katolisismo. Kaya tayo may misa tuwing linggo, pista tuwing fiesta at nagdiriwang ng Pasko. Nagbukas ng mga paaralan ang mga Espanyol para turuan ang mga Pilipino, lalo na ang tungkol sa relihiyon. Dito nagsimula ang formal na edukasyon sa Pilipinas. Narinig nyo na ba ang mga salitang mesa, kabayo at sibuyas? Yan ay Espanyol. At syempre, dito rin isinulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kung sumasayaw kayo ng Karinyosa o nakakita ng painting na spolyarium, yan ay Espanyol-inspired art. Naging mas makulay ang ating kultura dahil sa sining nila. Alin sa mga di-materyal na impluwensya ang nagbibigay sa iyo ng saya o inspirasyon? Sagot sa notebook o comments. Ngayon naman, tingnan natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
Pagnilayan natin, ano ang positibong epekto ng impluwensyang Espanyol? Ano naman ang negatibo? Kaya mga bata, nakita natin na may hirap man noon, may mga bagay ding nakatulong mula sa Espanyol na naging bahagi na ng ating pagka-Pilipino. Ang kulturang Pilipino ngayon ay halo ng tradisyong katutubo at kolonyal, at yan ang nagpadagdag sa ating yaman bilang lahi. At para sa inyong assignment, sagutin ang tanong, paano nakaapekto ang impluwensya ng mga Espanyol sa pamumuhay ng mga Pilipino noon at ngayon? Kung nag-enjoy ka sa lesson natin, ay like, share, at subscribe para sa mas marami pang araling panlipunan videos. Ako si Teacher Waven, at tandaan, ang pagiging makabayan ay nagsisimula sa pag-unawa sa ating kasaysayan. Bye, everyone! Sa gabay ng iyong guro, sagutin ang mga sumusunod na gawain.